Nako, kaya naiiyak si nanay. Talaga namang yung mga bill sa kuryente. Maliban sa mga kapuso nating umaaray sa kuryente bill dyan. Sa Caloocan, ang dami rin nag-share online ng kuryente bill nila na nagsipagtaasan. Ito, papakita ho namin sa inyo. Tulad na lamang po ni Bram Brian, mula sa 962 pesos na bill niya noon, ay umaabot na raw ito ngayon sa 25,179 pesos and 179 and 71 centavos. Ayan po, kita nyo naman, from 962 ay naging 25,000. Ako talagang medyo napakalaking paliwanag. Sa electricity bill naman ni Jasmine Bru, ayan tingnan natin. Mula sa consumption niya na 10,435 pesos and 81 centavos ay, ang total consumption niya ay 658 kilowatt per hour. Ngayon daw ay umaabot ng 16,563 pesos and 38 centavos with total consumption of 1,027 kilowatts per hour. Grabe naman niya. Saan ka kukuha ng panbayad sa ganyan? Tingnan naman ho natin ang bill ni Carl from, parang nagbabasa ng premyo 1,116 pesos and 87 centavos. Umaabot na ito ngayon ng 17,138 pesos and 36 centavos. Ito ba yan? Next page natin, pakita natin yung yan, difference. Ayan, ha? Next pa pala tayo. Ayan, okay. Ayaw na niya. Tama na ba? Ito na ho. Naku, nakita niyo ho yung napakalaking difference from previous bill sa kasalukuyang bill. Talaga mayroong tayong dapat sagutin dito. Ang mga tanong ninyo, ito, tatanong natin sa ating resource person ngayon, mga kuryente bill, pag-uusapan natin dito sa Consumer Check. Ayan. At makakasama natin ngayon, walang iba kundi si Attorney Maria Corazon Hines, Director at Legal Service ng Energy Regulatory Commission o ERC. Good morning sa inyo, ma'am. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Susan. Yes, ma'am. Ako, second time ni ma'am dito. Ito na naman. Unahin natin yung mga post online ng mga consumer na nagugulat sa laki ng taas ng kanilang mga bill. Nakita nyo naman, ma'am, napakalaki ho talaga ng discrepancy, di ba? Ano yung nakikita nyo dahilan? Halimbawa, yung sinabi 1,000 ka lang tapos naging 16,000 ka. Ano ba naman ang paliwanag doon talaga, ma'am? Okay. Habang tinitignan natin yung konsumo na ipinapakita kanina, ito yung unang napansin ko. Yung consumption? Itong actual consumption. Okay. Yung una ay 66 kilowatt hours hanggang naging 1,600 kilowatt hours yan. So, malaki yung consumption. Malaki ang diferensya. Sa katunayan, kung ganyan ang mga diferensya, ang una namin ginagawa, pag may nagkakaroon ng mga complaints sa amin ay pinapatest namin yung metro. Yung metro, patest. O, bakit po? Kasi baka hindi na yan accurate. Ayun. Kasi ang laki ng diferensya. Oo, kasi I'm siguro, sure naman, I assume yung mga to, hindi naman siguro nagdagdag na mga pagkalalaki, mga air condition, di ba? Kasi ito, tingnan mo Susan dito, yung billing period niya ay 1 month. April, 1 month. Okay. Yan. Tapos, yung billing period niya din, 1 month. oo. Bakit ang laki ng difference? diferensya? Oo, kaya nga po, oo. So, yun, ang dapat pong gawin ay ipacheck ang... Ipacheck ang meter kung accurate ba yun o hindi. Kasi meron pong epekto kung accurate o hindi accurate yung metro. Kung hindi po yan accurate, ay hindi na po tama yung reading. Magiging mali na talaga ang Mali reading. na po yan talaga yun. Oo, kanino po niya ipacheck? Sa Meralco ba? Kanino? Electrician? Mas maganda po kung sa ERC po mag-request ng meter testing para kami po ang mag-confirm kung accurate po ba yung metro o hindi. Yun. Sa mga pwede niyong solusyon. At sinasabi din po na isa sa mga dahilan na kaya tumataas ang singil ng kuryente ay dahil sa taas ng demand noong tag-init at pagnipis ng supply, di ba? Pagka-summer, mataas ang demand sa kuryente. Paliwanag, hanggang kailan posibleng ganito ang sitwasyon? Mataas ang demand pero manipis ang supply. Kasi ngayon medyo siguro bumaba na dahil malamig na rin sa gabi dahil tag-ulan naman, di ba? Hanggang kailan po yung ganong sitwasyon natin? Okay. Yung kasing pagnipis ng supply ay dahil sa mga nag-outage na mga generation mga planta. Either force outage o preventive maintenance o kaya yung
bumaba yung kanilang tinatawag na rated capacity. Kung ano yung naibabato nila na actual sa grid ay hindi na yon yung original na capacity na pwede nilang ibato. Kaya bumababa yung capacity na sa atin. Ngayon, meron kaming tinatawag na outage allowance. Yung outage allowance ay per technology ito at dito nakasaad kung ilang araw lang ang pupwedeng dapat naka-outage sila. So every year, at the end of the year, tinitingnan namin kung lumalagpas ba sila doon sa outage allowance. Mga ano yan, Susan? It's a cap. Kung ano ilang yung pwedeng ilang araw. Ngayon, Allowed sila. Tama yun. Tama yun. Ngayon, kung lalagpas sila doon sa outage allowance, doon na kami mag-i-issue ng show cause order. Bakit sila lumagpas doon sa number of allowable outages na pwede nilang ma-experience nung taon na ito. Okay. Noong January 2026, pinayagan po ng ERC ang 31 billion na total cost recovery ng Meralco at partners nito, di ba? Hanggang ngayon ba, kasama pa ito sa mga sinisingil sa mga consumer, ma'am? Kasama pa ito, Susan, kasi doon sa order namin, nag-umpisa yung pag-recover noong March 2026. So, bago ito yung nailabas na ito, bago pa man yung order namin na yung mga pag merong rate increases, stagger muna or i-delay muna yung implementation. Kaya, nai-implement na ito ngayon. Naipapatupad naman po ito ngayon. Nag-comply naman sila. Pinayuhan nyo rin po yung mga consumer na bayaran muna yung mga kinu-questyong kuryente bill para maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Paano kung walang pambayad? Kung ganun kalaki yung consumer, halimbawa, ako yung may bahay, di ba? Ito lang naman talaga ang budget ko sa kuryente. Tumalon. Yung kanina, di ba, 1,000, naging 16. Aba, isa ko naman kukuhanin yung pambayad ko ng ganong kalaki. Ano ang pwedeng gawin ng mga consumer natin na ganyan? Kasi doon sa ating Magna Carta for electricity consumers, nakasaad doon kung ano-ano yung klaseng remedyo ng ating mga consumers. Depende kung ano yung dispute yung billing dispute nila. Ngayon, kung kunwari ang dispute nila ay estimated yung consumption nila, meron yung tinatawag na billing adjustment, o kaya differential billing, metering errors, o yung other billing errors, human errors ng Meralco. Pag once na mag-file sila sa ERC, ay nag-i-issue kami agad-agad ng stay of disconnection. Okay, wala mo ng putol kuryente. Wala mo nang putol. Kasi yung nasabi ko dati na pay under protest, ayun yung mga consumer na hindi pa nila malaman kung ano ba talaga yung gagawin nila. Pero yun nga po, gusto namin sabihin, bukas po yung tanggapan ng ERC para po doon po sa inyong mga reklamo. At kung nakikita naman po namin na ito ay hindi tama, ay nag-i-issue naman po kami ng kagaya po niyan, stay of disconnection, o kaya kagaya po nito, nakikita na natin na magkaiba. Wala pa 1,000, naging 25,000. Tama po yan. Kaya ang una namin gagawin dyan ay i-test yung metro para at least matanggal yung haka-haka o kaya problema na hindi accurate yung reading. Saka dapat din naman ang Meralco maging considerate din naman sila, lalo na kung may mga ganyan mga question yung mga consumer nyo, dahil kung nakikita nilang parang questionable talaga, wag nyo agad putulan, kawawa naman. Magbabayad naman yung mga yan, di ba? Maraming salamat, Attorney Maria Corazon Hines. Siya po ang Director and Legal Service ng ERC. Maraming salamat, ma'am. At magandang umaga po sa inyo. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.